Hello guys! Magluluto ulit tayo ng biko pero ibang approach naman ang gagawin natin. Ang pinakaunang step ay lutuin natin ang malagkit at habang hinihintay nating maluto, ihanda natin ang ating panggata. Bali, dalawang nyog ang gagamitin natin. Lagyan muna natin ng konting hot water, itambay natin ng mga ilang minuto at saka natin siya pigain. Habang pinipiga natin, itabi ang mga sapal dahil uulitin natin mamaya. Okay, ulit-ulitin lang natin ang pagpiga hanggang sa matapos. Gagamit tayo ng strainer o pansala, kailangan natin yan para hindi maihalo ang sapal. At okay, ito na ang ating first na kakanggata. Ngayon, ulitin natin ang proseso. Lagyan muna natin ng konting hot water, itambay ng ilang minuto at kapag okay na, pigain muli natin. Sa hulihan, gamit ulit tayo ng strainer o pansala. At ito na ang ating second kakanggata. Ganon din uli ang gagawin natin sa pangatlo, parehas lang na proseso. At ito na ang ating third na kakanggata. I-check natin kung luto na ang malagkit at itabi muna natin. Ngayon yung first kakanggata, isa lang natin para gawing latik. Pero huwag lahat kasi masyadong marami yan. Idagdag na lang natin yung iba dun sa natira at pagsamahin sa isang lalagyan. Meron akong video kung paano magluto ng latik, yan ang thumbnail. Isunod nyo na lang na panoorin kung gusto nyong matutunan. Samantala, hanguin ang latik pag ganyan na ang kulay niya. Itong oil na lumabas mula sa ginawa nating latik, idagdag natin dito sa pinagsama-sama nating gata para mabango at di madaling mapanis ang ating biko. Ngayon, hatiin natin sa tatlo ang gata kasi tatlong layers ang gagawin nating biko. Kaya tansyahin natin na magkakapareho ang sukat nila. Kaya eksakto yung malagkit na 1.5 kilo, bali isang layer is half kilo. Gagamit tayo ng muscovado bilang pampatamis sa una at ikatlong layer. Tama lang yung kalahati niyan para sa isang layer. Durugin natin para mas madaling matunaw mamaya. At dahil tatlong layers nga ang ating biko, dihatiin din natin sa tatlo itong ating malagkit. Tansyahin din natin na pare-pareho ang sukat. Kaya kung meron ka nito, mas maganda kung straight na sandok ang gamitin na panghati para mas maayos at mas madali. Isa lang na natin ang unang layer at ang unang ilalagay sa kawali ay ang gata. Pakuluan natin ng ilang minuto kaya dapat malakas ang apoy. Occasionally, halaw-haluin natin and ilagay na ang muscovado pag mukhang lumabas na ang gata. Habang iswitch natin sa medium heat. Patuloy lang na tunawin hanggang totally na maging creamy ang texture niya. Ngayon, ilagay ko na yung isa sa tatlong hati ng malagkit habang iswitch ko na rin sa low heat ang kalan. Since nahati ng halos magkakapareho ang sukat, ilagay ko lahat yung isang hati. So, kailangang ubusin ko yan. Pwera na lang yung mga nakadikit sa kaldero kasi tutong na yon. So, ganito ang pagluto. Habang nakasalang, haluin ng haluin. Huwag mong tigilan hanggang maging plain ang kulay niya. Madali lang ihalo to kasi half kilo lang. Mas mahirap pag 3 to 5 kilos, talagang pagpapawisan ka na nun at gagamit ka ng malaking kawali at mahaba-habang sandok. So, ito na ang ating first layer. Isunod natin yung pang second layer. Parehas na proseso, pakuluan ng ilang minuto ang gata hanggang sa mukhang lumabas na ang tunay niyang gata. Then switch to medium heat. Then ilagdag ang pangpatamis. Pero ngayon gagamit tayo ng ube flavor na condensed milk. 1/3 lang ng can, okay na yun eksakto sa isang or half kilo na malagkit. At ihalo natin ng maigi. Pag well mixed na, switch natin sa low heat ang kalan para hindi mabigla. Then ilagay na ang malagkit. Haluin muli hanggang maging plain ang kulay niya. Pwede nating patuloy na haluin para mas lalo pang lumagkit. Kasi the more na hinahalo, the more na lumalagkit. At pag mas malagkit, syempre mas masarap, di ba? Ulitin ko, madali lang ihalo to, hindi siya nakakapagod. And ito na ang ating second layer. And lastly, gawin naman natin ang third and topmost layer. Same proseso dun sa first layer na ginamitan natin ng muscovado. Pwedeng gumamit ng brown sugar kung hindi available ang muscovado.
Yung ginamit ko para sa isang layer, palitan mo lang ng mga 200 grams na brown sugar. So ito na ang pang-finale na third layer. Sundan lang ang ginagawa ko sa video para mas maayos ang magiging resulta. Pagkatapos nating i-slice sa gusto nating paraan ng pag-slice, eto ilalagay ko na yung latik sa ibabaw. Huwag masyadong marami. Ganyan lang para hindi naman nakakasuya. Ayan, pag ganito ang pagkaluto, sure na napakasarap. Lalo pag sabayan mo ng mainit na kape, solve na ang merienda mo. Kung bago ka dito sa channel ko, i-click mo na ang subscribe button para kita-kita tayo sa mga next videos.